Mga kababayan, kumusta po kayo lahat? Kahit sa mansulok ng mundo, nandito na naman po tayo para sa update ng mga balita na nangyayari sa ating bansa. Ito nga po mga kababayan, mga pambatong senador ng admin, nilaglag si BBM. Ano pong nangyayari sa kanila mga kababayan? Sinabi po kasi ng campaign manager nila na no negative campaigning talaga. Walang siraan, no negative tactics. Pero ano ho ginawa ni BBM mga kababayan? Binanatan ang kabilang kampo ni dating Pangulong Duterte. So bago po natin panoorin ang buong video mga kababayan at mag-subscribe muna po tayo sa ating YouTube channel para sa ating news update sa mga nangyayari sa ating bansa. Ito, panoorin po natin itong balita na to mga kababayan. Sa campaign rally, kumpletong humarap sa mga Ilonggo ang 12 senatorial candidate ng ticket. Muling ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas, wala raw bahid ng nega at katiwalian. They are not here to oppose. They are here to propose. Ibig sabihin po, hindi sila nandito upang makapagdebate lamang, upang paninira lamang. Sila ay nandito upang maghanap ng mga bagong paraan para tulungan ang ating mga kababayan. So ano po nangyari mga kababayan? Ganito nga, bakit siya ho ang unang bumanat sa kabilang kampo ni Pangulong Duterte? Kung mapapanood nyo po at nagbabasa po siya noong sa speech niya, di ba ho? Na nagbigay sa kanya ng, siguro, may nagbigay sa kanya at may nakialam siguro na banatan mo yung kabila. Siguro, may nagbigay sa kanya ng papel na basahin ito. At wala siya akong idea na sa pinag-usapan ng campaign manager, ng campaign nila. At blanco ho siya. Kawawa naman siya, mukhang pinaglalaruan yata siya at ginagamit siya. Alam naman po natin na merong ambisyosong yang isa dyan na maging presidente o vice president na pumalit kay VP Sara Duterte. At syempre, gusto ring maging presidente balang araw. So, kawawa naman po itong si Pangulong Bongbong Marcos. Alam ho natin, itong si Pangulong Bongbong Marcos, ang karakter ho nito ay mabait ho to. Alam ho natin mabait ho ito. At hindi ho mahilig manggulo. Mabait po yan. Hindi ho mahilig manggulo yan. Pero meron talagang gustong magkontrol sa kanya. Hindi natin alam kung sino talaga at kailangan mag-ingat siya dyan. Dahil kapag nahulog siya sa patibong na yan, nako, tapos siya. Pero may 3 taon pa ho tayo na kaya nating tiisin itong admin na to. Pero kung yung pinsan niya ang papalit sa kanya na maging vice presidente, naku, gagawin ho lahat yan na maging pangulo. So mag-ingat po siya dyan. So tuloy po natin. Masyado siyang nagne-negative campaigning laban sa kanilang makatutunggali. Noong kick-off rally kasi sa Lawag, nagpasaring ang Pangulo sa mga opisyal umanong pro-China, pro-Pogo, at may bahid daw ng dugo dahil sa tukhang. If I recall it correctly, last Alyansa press conference, nabanggit natin na we are against negative campaigning, walang siraan, we're against negative tactics. But last speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating proclamation rally, may mga nabanggit siya while campaigning for you na wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang, wala sa kanila ang pumapalakpak sa China, at wala sa kanila mga sumuporta sa Pogo. May I ask, what's your views about this statement po of the President? Hindi naman kandidato si Presidente. Hindi naman ho talaga kandidato sa presidente. So, ano ibig ho sabihin? Di ba? So, ibig sabihin, pinuno po nyo yan. Siya po ang nagka-campaign sa inyo. Di ba? Nilalaglag nyo yung pinuno nyo. Oh. So, ano nangyayari? So, against ho ba kayo sa ginagawa niya na pangbabanat doon sa ginagawa na doon sa kabila? Di ba?
unang campaign pa lang, unang rally nyo, bumanat na siya kagad. So ano nangyari do sa campaign nyo na hindi kayo babanat sa kabilang kampo? Di ba ho? Ito, ngayon, umaano na kayo. Umiiwas na kayo sa kanya. Ano nyo yan pinuno nyo yan sa pagka-campaign ng ano nyo. Ano, gusto nyo na ilaglag yung ano nyo, yung pinuno nyo. Di ba? Sige, panoorin ho natin. Ang sinasabi namin, kaming mga kandidato, hindi siya. So, he was merely stating facts. And that is as far as his perspective is concerned. So, it doesn't have anything to do doon sa sinasabi sa amin ng aming campaign manager na walang siraan o walang ano. Kaming mga kandidato yun. Oh, ayun sila daw mga kandidato. Hindi ho si Pangulong Bongbong Marcos, si BBM. Si BBM ay nilalaglag na nila. Dahil nga, ito, na bumanat, doon sa oppose, doon sa sinabi ng kanilang campaign manager. Bakit niya ginawa yun? Na bumanat. Ayun hong ano nila, ang plano nila. So, si BBM dito, parang wala hong alam sa ginagawa niya. Kawawa naman ho. Kawawa mga kababayan ko. Kawawa ho siya. Dahil ito nga, nagbabasa lang siya at may nagsasabi lang sa kanya, eto, basahin mo na eto, banatan natin yung kabila. So kawawa na din ho itong mga senador na to na kinakampaign niya dahil nga mali na ho yung unang move nila mali na ho O tignan niyo ho, itsura ni Tito Soto. Ano nangyari, di ba? So, ayun. Parang umpisa pa lang ho yung move nila, bagsak na ho sila. Diba? How about others lang po? Sige po. Well, tama si Tito Sen. Si Isa pa ho siya. Nag-agree ho kay Tito Sen yan. Na against dun sa ginawa ni BBM para doon sa campaign ho nila. Na yun nga, una pa lang na bumanat na agad. Sige, pakinggan mo natin si Erwin. Ulo ay bagamat siya po ay ika nga pangulo natin pero hindi po siyang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Sa kanyang opinion yun. Pero hindi ho dapat niyang ginawa yun. Dahil nga, ang main purpose po nyo ay hindi ho bumanat sa mga kalaban nyo. Parang nilalaglag nyo na yung pinuno nyo Usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang gagawin na lang po namin, siguro lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila, kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ngayon dito may ginawa. Either sa local government, sa Kongreso, sa Senado, may mga alam naman ho ninyo yun. You being the media, na I'm sure na nadyaryo din po lahat itong mga ito. 3 senador po, 4 po. Manny Pacquiao in the Senate before, Senator Ping, Senator Soto. Tama ho yung ang gawin nyo na lang ho kung ano yung mga plataforma nyo na gusto nyo sabihin. At wag na lang ho magsiraan. Kung ano yung mga gusto nyo sabihin para sa mga Pilipino na dapat gawin, yun na lang po ang sabihin nyo. Para iboto kayo ng mga mamamayang Pilipino kung talagang kayo na talaga ang iboboto. Di ba ho? Senator Tolentino, and then sa local government, si DILG, and then si Mayor Abibinay. Sa Congress po ako and si Congressman Villar. May mga ginawa po. So it will be more on performance-based. That's yung po ang napag-usapan po namin. Hindi po namin aatakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Pero yung kay Pangulo po, siya po yung Pangulo. Hindi naman po natin pwedeng diktahan ho yun. Kanyang opinion po yun. Maraming Ayan So, ibig sabihin talaga, nilalaglag nyo na yung pinuno nyo, si BBM. Dahil nga, eto, against kayo sa ginagawa niya. Parang,
hindi kayo talagang tawag dito, hindi kayo ano do sa ano niya, sinasabi niya, agree. So dapat kung talagang ano kayo, may alyansa kayo, dapat alam niyo yung ginagawa niyo. Alam niyo kung ano yung campaign niyo, di ba? Kung ano yung plataforma niyo, kung ano yung gusto nyong gawin. Pero ano ginawa ng pinuno nyo? Tawag dito, bumanat agad. Bumanat, di ba? Kung gano'n na lang ho, magkakagulo kayo. So, magkakawatak-watak kayo. So, yung pa lang ho, dagdag points na kayo nun, di ba? Dagdag points na ho sa inyo yun, mga kababayan. Kasi kung talagang kung solid kayo na grupo, okay, kagaya ho ni Pangulong Duterte, di ba ho, siya ay kunyari, talagang nagmumura siya. Ngayon, ganun ho talaga siya, manindigan kayo na ganun ho talaga siya, ipagtanggol nyo siya. Ganun ho yun. Hindi ho yung ngayon against kayo sa ginagawa ng pinuno nyo. Di ba? Doon pa lang, malalaman na, nako, may problema kayo. Yun lang ho yun. Salamat po. At saka, dagdag lang, Tsaka there is such thing as, hindi naman naninira kung may pinupuri ka eh. Meron kang binabanggit na fact, tapos hindi nagagawa ng iba. Di ba? For example, pag sinabing nung crisis, nung pandemic, sino yung mga nakatindig doon physically? Ako, Senator Lacson, Senator Tolentino. Di ba? Sinabi namin yun. Pero hindi namin kayo nang magsasabi o mag-iisip, yung mga iba pala 2 taong hindi pumasok. Di ba? Ganon. Sino ba yun? Pero, ang sabi namin, yung perspective na binubuhat ni Presidente yung mga kandidato. Ganon yun eh. Kaya lang, may tinatamaan. Dahil, pag meron kang inangat, may tatamaan kahit pa paano. Parang ganon lang yung perspective niya. Pero as I said, hindi siya kandidato. Okay. As I said, hindi siya kandidato. O nga, pero siya ho yung nag-i-endorse ho sa inyo eh. So, mali ho yung ginagawa niya. Una pa lang ho, unang move nyo, mali na. Unang-una, nanira ho siya. Yun ho yun. Nanira ho siya sa kabila. Ganun ho yun. So, patama ho yun. Paninira ho yun. Ganun ang naging negative effect do sa mga usap-usapan sa ngayon, di ba? Ito naman si Pacquiao, pakinggan natin kung ano sinasasabihin nito. Hindi naman siguro atake yun. Para sa akin, hindi naman siguro atake yung sinabi ni Presidente, kundi sinasabi lang niya yung background, lahat ng mga kandidato, yung line-up niya. And also, gusto ko lang sabihin sa lahat na yung mga kandidato na mahilig mang-away o tumatakbo, mahilig mang-atake, siguro hindi siya tumatakbo para sa bayan, kundi tumatakbo siya para sa kanyang pamilya. Teka lang, ano bang usapan yan, Manny? Sino ba unang bumabanat? Di ba? Ikaw nga nabanatan eh. Yung pagbili mo ng suka sa nanay. Hindi mo ba naintindihan yun, yung commercial na yun, na viral ka? Na, ikaw yata yung binanatan. Hindi mo ba nafe-feel yun? Ikaw yun. Di ba? Bumili ka ng suka sa nanay mo, may commercial ka na Dato Puti. Hindi mo ba yun natatandaan? May ano sa yun. May tawag dito. May ano sa yun. May patama sa yun. May patama. Hindi mo ba naintindihan o talagang hindi ka lang talaga makaintindi? Dahil yun nga, pati hanggang ngayon. Tapos, napakabalimbing mo talaga. Napakabalimbing mo. Dati kang Duterte supporter, ngayon naging Marcos ka na ngayon. Doon ka na sumuporta. Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Kasi pinipersonal mo, at the end of the day, ang taong bayan naman ang pipili. Kami ay nandito tumatakbo, nagpepresenta ng aming advokasya para mapaganda natin ang pamumuhay ng bawat Pilipino, mapaganda natin ang Pilipinas.
Ang trabaho namin, kaya kami tumatakbo para ipaalam sa inyo na ito yung plano namin na para sa kinabukasan ng ating bansa. Hindi namin kailangan awayin yung kalaban namin o sino yung tumatakbo diyan. Sino ba bumabanat, di ba? Sino ba unang bumanat? Yun lang ho yun eh. Di ba? Sino unang bumanat? Money. E di yung pinuno nyo, yung nag-i-endorse sa inyo, yun lang ho yun. Eh, pinapaligoy-ligoy mo pa kami. Siya ang unang bumanat. Kayo ang unang-unang nag-rally na dito sa Ilocos. Siya ang unang bumanat sa mga katunggali nyo. Yun. Dahil hindi naman kami magkalaban, kundi nagrepresenta kami ng maganda naming programa para sa tao. At the end of the day, ang tao ang pipili. Ngayon, kung may mga tao na palaaway, may mga kandidato na palaaway, mag-isip-isip tayo kasi sigurado ako, yan, maniwala kay sa akin, ang dahilan ng pagbagsak ng bansa natin, mula noon hanggang ngayon, dahil sa korupsyon, dahil sa kahirapan, dahil sa... Ay, alam mo naman pala Manny. Alam mo naman pala dahil sa korupsyon. So, bakit ka dyan sumapi? Ay, nako. Ayan ang pinakamalaking desisyon, maling desisyon na ginawa mo sa korupsyon. Parang umaano ka sa parang umaano ka sa parang nandiyan ka sa linya ng ng mga korap eh, di ba? Ayun ang alam mo naman pala ang nangyayari sa ating bansa. Bakit sumali ka pa diyan sa korupsyon? Sana nga may magawa ka, pero wala ka, lagi kang absent eh. Paano kang may magagawa sa Senado lagi ka absent? Ayun na lang. Pero alam ko tumutulong ko sa mga mamayang Pilipino. Alam ko yun. Dapat ayun na lang ang gawin mo. Wag ka nang maging magsenador. Dahil nakikisaw-saw ka lang diyan. Kung talagang gusto mong tumulong sa mga mamayang Pilipino at ayaw mo sila maghirap. 'Di ba? Mayaman ka naman. Tulungan mo sila, mag-create ka ng trabaho. May alam ko may mga negosyo ka. Mag-create ka ng trabaho para sa mga Pilipino. Yun ang mga gawin mo, di ba? Yun ang gawin mo, Manny. Para makatulong ka sa mga maraming Pilipino at magkaroon ng trabaho at mayroon silang kakainin sa araw-araw. O kung gusto mo, magpabahay ka rin. Hindi mo kailangan sumali sa politika at maging senador para makatulong lang sa mamamayan. Hindi ho. Kung talagang gusto mong tumulong ka dahil may paraan na hindi ka naman pwedeng maging politiko para makatulong lang. May paraan ho. Nasa sarili mo yan. Kung talagang ayan yung advocacy mo na tumulong sa mga Pilipino. Paghihirap ng mga Pilipino at dahil sa korupsyon yan. 1.6 million votes, ganyan karami ang pwedeng mahakot kapag nasolid ng kandidato ang probinsya ng Iloilo. Kaya ang mga pambato ng administrasyon marami agad na iisip na proyekto sa pagbisita nila sa mga Ilonggo. Dapat mapalakas po. O yan, yan dapat nyo sabihin, mga plano nyo. Kung yung mga plano nyo talaga ay totoo at mga pangako natutupad, iboto nyo sila. Pero kung talagang pangako ng pangako lang, wala hong mangyayari, di ba? Dapat ginagawa nyo at patunayan nyo sa mga Pilipino na yung mga pangako nyo ay hindi mapapako. Yun. O yung mga medical schools dito sa Iloilo. Magagaling yung doktor nyo rito. Dapat pasyalan na ito gaya ng Singapore o Thailand. Marami ng kurso, for example, AI, or marami ng kurso na perhaps 10 or 20 years ago we didn't have, but we need now. And what's very important is that we make all of our graduates competitive. Ano nangyari? Tinatapyasan ho ng budget ng DepEd di ba? Yung budget dapat
i-prioritize natin yung edukasyon. Edukasyon, no, kailangan no natin para maging competitive tayo sa mga ibang bansa. Hindi napag-iwanan tayo dahil tinatapyasan yung budget ng DepEd. Ito ay, alam nyo na, pinubusan ng, alam nyo na yun, di ba? Kasi dito sa bansa natin, 99% ang small medium enterprises. So including na micro, small medium enterprises. At kung hindi natin yan sila tutulungan, hindi natin palakasin yan, imposible na magkaroon tayo ng makarecover kagad tayo economically. Yun naman pala, Pacquiao eh. Kung may idea kang ganun, di gawin mo. Hindi mo na kailangan tumakbo dyan sa Senado. Gawin mo. Ayun, sinasuggest ko sa iyo. 'Di ba, mag-create ka ng kumpanya. O kaya mga maliliit na kung gusto invest sa iyo, mag-create kayo ng mga maliliit na small enterprises na sinasabi mo. Maliliit lang 'yan. So, matutulungan mo sila nang hindi ka tatakbo diyan sa Senado. Yun. Isa yun sa ko sa iyo, propose ko sa iyo. Hindi mo kailangan tumakbo bilang senador at makisawsaw diyan. Kung gusto mo talagang makatulong sa mamamayang Pilipino. Dahil umupo ka na ng isang beses. Tapos gusto mo pa bang bumalik? 'Di ba? Tama na 'yun. So gawin mo na lang kung anong plano mo sa mga Pilipino. Bigyan na ng sweldo yung ating mga barangay officials rather than honorarium lang yung nakukuha nila. Si Bong Revilla naman nag-motorcade bago ang rally. Hindi man siya sumayaw dyan, heto ang depensa niya sa mga nagsasabing budots lang daw ang ambag niya sa Senado. Out of 2,000 na na-file ko, 343 batas na ngayon. Yun, nagbudot si Bong Revilla sa Senado. Kaya ayos yan, kaya magbudot sa tayo lahat. Magbudots na lang daw tayo naman itong Bong Revilla na to. Gusto na naman makisawsaw sa Senado. Ay, nako, magpapabudots pa ba tayo mga kababayan? Hindi na, sawang-sawa na ho tayo, di ba? So ito ho yung mga balita natin mga kababayan. Kawawa naman ho si Pangulong Bongbong Marcos dahil yung mga kapwa niyang pinapatakbong senador ay nilalaglag na siya against do sa mga sinasabi niya, 'di ba? Kasi nga bumana at ganito. Kawawa na yan, parang napaglalaroan niya yata to si Pangulong Bongbong Marcos eh. So sana hindi ho siya doon mapalaglag doon sa bitag na 'yon. Alam niyo, pag nangyari ho 'yan, siya rin ho kawawa. Diba? So, yan po mga kababayan. Mag-like and subscribe lang ho tayo sa ating YouTube channel para sa mga iba pang updates mga nangyari sa ating bansa. Maraming salamat po.